Yung may biglaan kang bisita tapos nag-iisip ka kung ano yung pwede mong ipang merienda, eto na yun. Hello mga manay, welcome sa aking kusina at ngayong araw tara, luto tayo ng pang meriendang mabilisan. Bali dito nga kailangan natin ng sesame seeds tapos itotosta lang natin yan ng walang kasamang oil. At syempre dapat yung mahina lang din ang apoy. Yung ganitong mga klaseng merienda ang hinahanap-hanap ko, yung mga mahilig sa kakanin, kaway-kaway naman dyan. At dito nga pagkatapos kong masangag lang ng ilang minuto, kapag ganito na yung kulay ay pwedeng-pwede na to. Huwag hahayaan po na masunog ha kasi kapag nasunog ay papait po yan. Pagkatapos natin lutuin, ilipat lang natin sa isang malinis na lagayan, then itabi muna natin to. Next naman natin, gagamit tayo dito ng dalawang klase ng bigas. So meron tayo ditong rice flour, ito po yung giniling na bigas. Nabibili lamang po yan sa palengke, meron din po sa mga grocery at meron din online. Then glutinous rice flour, ito yung giniling na malagkit na bigas. So ginagawa natin to para po diskarte para kahit malamig na yung ating kakanin ay hindi po kukunat ng todo or sobrang tigas ng ating malagkit. Bali maglalagay ako ng 1 cup ng glutinous rice flour o yung pinakamalagkit na bigas. Then maglalagay din ako ng half cup ng rice flour o giniling na bigas. Huwag kayong malito mga manay, basta mas marami dapat yung malagkit na bigas. Then dito nga maglalagay tayo ng paunti-unti ng tubig. Huwag nyo pong ilalagay lahat. Kailangan tatansyahin nyo po para hindi naman siya yung sobrang lapot na parang magiging putik na. So, kailangan yung matigas-tigas na malambot. Kailangan yung saktong-sakto lang, kumbaga. At dito nga kung mapapansin nyo, yung 1 cup na tubig ko ay hindi ko binubuhos lahat. May tira pa yan dahil tinatansya-tansya ko yung paglalagay. Kailangan makapag-create tayo ng pang bilo-bilo mga manay. Yung ginataang bilo-bilo, ganun yung texture na kailangan natin. So, gamit ang ating kamay, mamasahin po natin yan para tayo naglalaro. Kailangan para siyang clay, ganun yung texture niya. Marami kasi ang nagtatanong, nagme-message sa akin, paano daw na hindi daw sobrang kunat or tumitigas yung kanilang malagkit. Kasi kapag nagluluto daw sila ng mga kakanin, gaya ng ganito o kaya yung bilo-bilo, kapag lumalamig daw sobrang tigas na ng malagkit. So mag-add lang kayo ng rice flour mga manay. Pero kailangan mas marami pa rin yung malagkit. So kita nyo nga may natira pa tayong tubig doon, no? Then napakadali lang, ganyan lang gagawin natin. Bibilog-bilogin lang natin yan kasi para tayong gumagawa ng palitaw. Ganyan. So kailangan mas malaki ha kasi hindi naman to pambilo-bilo. Kailangan malaki yung mga bilog na gagawin natin. So bilog-bilogin nyo lang ng ganyan. Gaya ng ginagawa ko. Or pwede kayong mag-add dito mga manay ng ube flavor kung gusto nyo kulay ube. Or kung gusto nyong plain, gaya na itong gagawin natin, ganito yung gawin nyo, simple lang. Wala rin ako rito nilagay na sugar o kahit kahit asin, kundi tubig lang yung ipangahalo ninyo. At habang nagbibilog nga ako dito mga manay, matanong ko nga sa inyo, anong tawag sa inyo ng ganitong lutong kakanin? Yung iba ang tawag dito ay palitaw sa latek, meron naman tawag is palitaw sa gata, o palitaw na may langka. Basta para sa akin, kapag mga kakanin, gustong gusto ko talaga. Yung kahit hindi ko alam kung anong pangalan, basta luto sa malagkit tapos may gata, ay walang arte-arte to die, kakainin ko talaga yan. So ayun na nga, pagkatapos natin bilugin, itatabi lang muna natin yon. Tapos dito nga meron ako rito isang lata ng langka. Pero dahil uso naman ng langka ngayon, pwede kayo makabili sa palengke. Pero dahil meron akong stock naman dito, hindi na ako bibili. Ito na lang yung gagamitin ko. At dahil nga marami to, hindi ko naman to uubusin lahat. So kukuha lang ako rito ng ilang piraso, tapos yung natira ay itatabi ko para sa susunod na gagawin kong kakanin na lulutuin. So kukuha lang ako ng mga 4 na piraso, then ikakat lang natin yan. Pero natutuwa ako rito mga manay ha, yung pagka-preserve nito, matigas-tigas talaga siya, hindi siya yung parang labsa na langka. Pero kung titignan mo to, hinog na hinog talaga, no? Kinakat ko lang siya ng ganito pahaba, then set aside muna natin to. Ngayon, sa isang malinis na pan, maglalagay tayo ng 3 cups ng coconut milk o pangalawang tiga ng niyog. At dito nga, sasabayan ko na rin ang paglalagay ng 150 grams ng white sugar, konting asin pambalance para hindi nakakaumay. Then, haluin lang natin to. Tapos, papakuloyin lang natin to ng bahagya. Bali, yung apoy ko rito, mga manay, katamtaman lang. Hindi ko siya nilakasan para hindi naman siya yung bubulwak yung pagkakulo niya. Kailangan uminit lang siya ng ganito. Then, susunod na natin ilalagay yung langka na hiniwa natin kanina. Bali, hahalu-haluin lang natin para yung langka ay kumapit dun sa gata na pangsabaw natin. Tapos, ilalagay na natin dito yung tinusta natin or sinangag natin na sesame seeds. Nilalagay ko kagad siya mga manay kasi 'di ba may aroma to tapos lasa nito is masarap talaga. Kaya nilalagay ko na kagad siya sa umpisa para kumapit din dun sa gata natin para masarap talaga. At dito nga ilalagay na rin natin yung ating palitaw
o yung ating malagkit na binilog kanina. Ganyan po gagawin ninyo. Kapag ilalagay nyo, saka nyo ipa-flatten lang. Tapos kaya ako yung tinakpan kanina ng tissue para hindi siya manigas or mahanginan. At kung mapapansin nyo rin mga manay, nalipat tayo ng lutuan kasi nawalan tayo ng gas dun sa kaninang nilulutuan natin. O, diba? Iyan ang kagandahan kapag marami kang kalan. Charis. Okay, balik na tayo dito sa ating niluluto. Pagkatapos ko nga malagay isa-isa, so dito nga ay hinalo ko lang siya ng bahagya. Then, papakuluan po natin to ng ilang minuto para maluto naman tong mga palitaw na nilagay natin o itong malagkit na binilog-bilog natin. Pag nailagay naman to mga manay, madali na lang tong maluto, hindi na to matagal. Then susundan na rin natin dito ng paglalagay ng mga sago natin dahil kumukulo na talaga. So halu-haluin lang natin yan. Hinuhuli ko talaga yung paglalagay ng sago dahil yung sago naman ay luto na. Pero pag wala kayong nabiling sago na luto na, yung iba diba kapag nagluluto ng malagkit, ng mga bilo-bilo, sinasabay na sa pagluluto sa gata yung hilaw na sago para sabay na rin ang pagluto nun. Dito nga kung mapapansin nyo, lumulutang na yung palitaw, no? Kasi nga kapag daw lumutang na ang palitaw, kaya nga tinawag na palitaw. Kapag isa-isa na daw lumilitaw yung malagkit, ibig sabihin luto na daw yon. At dahil nga luto na yung ating palitaw, ilalagay na natin yung unang piga ng niyog na 1 cup yung sukat. Tapos halu-haluin lang po natin. Lulutuin lang natin to ng mga 2 minutes para lumapot yung pinakagata. Then maya-maya pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinaglulutuan at pwede nang ihain. So eto na mga manay, luto na ang ating palitaw sa gata. So, papatayin na natin yung kalan dahil lalapot na rin po ito. Itong kanyang pinakagata na yan, mukhang malabnaw pa yan. Pero maya-maya lalapot din po yan kasi dun sa gata, tapos yung sago na nilagay natin, dahil yan po ay aalsa pa. Gaya nito, o kita nyo? 1 minuto lang yung nakalipas, lumapot na siya. So, pwede na tayong maglagay sa ating mga lagayan. Tapos, pwede na tong lantakan ng mga batang nakaabang. Kayo mga manay, tatanungin ko, paano nyo siya kainin? Yung bang mainit, gusto nyo siyang kinakain ng bagong luto? Or gusto nyo siyang kainin ng galing sa chiller? Kasi kung ako tatanungin yung mga manay, gusto ko to kapag kinakain na galing sa chiller. Kahit yung ginataang bilo-bilo, yung bayaw ko tapos yung pamangking ko, inuulam pa po nila sa kanin. Yung ginataang bilo-bilo or ginataang halo-halo. Di ba? So kanya-kanya ng trip yan. Kaya kung ano yung gusto mo, kung paano mo to kainin, go! Wala magpipigil sa'yo. Kaya eto na, tara, kain po tayo. Ang dali lang nito mga manay. Mukhang mahaba lang yung video na to. Pinaiksian ko pa yan. Pero saglit ko lang to niluto. Kaya naman maya-maya na pagmerienda ko na ang mga makukulit na bata sa baba. So tara, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Dami ko nang kain dito. Ang sarap kasi nito mga manay, lalo na yung may sesame seeds, lasang-lasa talaga siya. Kaya bet na bet ko talaga, tapos maraming sago. Ganito yung gusto ko, lalo na kapag nakalagay sa chiller. So ayan, uli ako po ang inyong madiskarting nanay. Tara, kain po tayo.